Isang pinagpalang gabi po o araw, ano man ang panahon sa mga nakakapanood o nakakapakinig ng video ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ang inyong lingkod na si Pastor Aris Esguera para maghayag ng mensahe ng Diyos. So mula po dito sa Hagunoy, tayo po ay manalangin muna bago tayo mag-aral ng kanyang salita. Dakilang Diyos, kami po ay humihiling sa inyong trono, nagpapakumbaba at humihingi ng gabay sa sandaling ito upang kami ay inyo pong pangunahan, gabayan at turuan sa pag-aaral ng mensahe na ibibigay mo po sa amin sa gabi na to, Panginoon. Hayaan niyo po, Banal na Espiritu, na mabuksan ang puso at isipan ng bawat makakapanood at makakapakinig ng mensahe mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang po ang maluwalhati, at patuloy niyo po kaming gabayan na malakaran yung plano at nais mo po sa aming mga buhay. Na sa piling mo, Panginoon, marami kaming magagawa sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po sa araw na to sapagkat tunay kang dakila at tapat sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak si Jesus. Amen and amen. Muli po isang pinagpalang araw o gabi sa ating lahat. Ngayon po ang pag-aaralan po natin ay magmumula po sa aklat ng Santiago. Ito po isang bagay na hindi natin maiiwasan. Walang exempted dito at lahat tayo siguradong dadaan o mararanasan to. At dito po sa aklat ni Santiago, sa pamamagitan po niya, nagbigay ang Panginoon ng encouragement at instructions kung paano haharapin yung mga bagay na to. Hayaan niyo pong basahin ko yung Santiago chapter 1 verse 2. Ang sabi po dito sa magandang balita Biblia, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ulitin ko po. James 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya po ang topic natin sa sandaling ito ay patungkol sa mga pagsubok. Sino po ba dito ang dumadaan ngayon sa mga pagsubok ng buhay? Sino naman dito yung kakatapos lang dumaan? Di ba yung nagkaroon ng isang sitwasyon, nagkaroon ng problema, pero salamat sa Panginoon na pagtagumpayan. Katulad po nitong nakakaraang mga araw, ilang bagyo ang dumaan sa ating bansa. At ang mga pagsubok po ay katulad din ng isang bagyo na dadaan sa ating mga buhay, whether we like it or not. Whether okay sa atin o hindi, whether pahintulutan natin o hindi, dadaan at dadaan yan. Kaya po mahalagang maunawaan natin, masagot natin yung tanong na, naging handa po ba tayo sa pagdating ng bagyo? O naging bitter tayo nung dumating ang bagyo? Kung babasahin po kasi natin ang talata natin ngayon sa James chapter 1 verse 2, baka mapatanong tayo, paano tayo magagala kung meron tayong mga pagsubok na dinadaanan sa buhay? Paano? Kung meron tayong mga kagalitan sa bahay, mga hindi pagkakaunawaan, kung meron mga kailangan bayaran o due date, kung meron may mga malubhang sakit, paano po ba natin ito titingnan sa perspektibo ng Diyos na nakasulat sa Biblia? So ang talata po na to ay hindi para sa lahat. Kasi kung ang isang tao na walang pagkakakilala sa Panginoon ang bumasa nito, ay maaaring hindi niya maunawaan at pwede niyang tingnan na parang kakaiba to, parang hindi tama. Pero ito ay sinulat sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kaya po dito, nagbigay ng instruction ng Diyos na mahalagang maunawaan natin. Ano ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok na nararanasan natin? Gusto lang ba ng Diyos na tayo pahirapan? Sadista po ba si Lord? O may mahalagang itinuturo sa atin ang Panginoon? Katulad po sa boxing, mahalaga kung ikaw papasok sa pagbaboxing, hindi lang to basta suntok ng suntok. Mahalaga pag-aralan din natin na kailangan merong mga training, merong mga tamang diet, at kailangan sanay ka rin kung paano dumepensa para mapagtagumpayan mo yung laban. Kaya po sa buhay natin, dapat alam din natin ano ang layunin ng Diyos pagdating sa mga pagsubok na hinahayaan niyang maranasan natin. 3 M po para sa layunin ng Diyos pagdating sa mga pagsubok. Sabi po sa Santiago 1 verse 3, basahin po natin, dapat ninyong malaman na nagiging matatag
ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano ang unang layunin ng Diyos? Una, maging matatag ang pananampalataya. Ang sabi po dito sa verse 3, na mula sa pagharap at pagdaan natin sa mga pagsubok, ang unang layunin ay patatagin ang ating mga pananampalataya, palakasin. Sa mga panahon na tayo ay punong-puno ng problema, kabi-kabila yung mga sitwasyon, hindi man natin nauunawaan ano ba yung nangyayari, na mukha ng madilim ng paligid dahil sa mga dami ng sitwasyon, dito may maganda na palang nangyayari sa ating mga buhay, sa ating mga pananampalataya, na kahit hindi natin alam kung paano, hindi natin naiintindihan kung bakit, pero pinipili pa rin natin magtiwala sa Panginoon, lumapit sa Kanya, at ipagkatiwala ang lahat ng sitwasyon. Dito, hinuhubog ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Dito, nagkakaroon ng malalim na pagtitiwala pagdating sa Panginoon. Dito nagkakaroon ng paglago ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil alam natin sa huli, hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Katulad po sa halaman, may tinatawag tayo na proseso na pruning o pagputol ng mga sanga o dahon. Ito ay ginagawa para mas lalong maging malusog ang halaman, mas lalong tumibay, at mas lalong magbunga in the future. Katulad po sa buhay natin, madalas hinahayaan tayo ng Diyos sa dumaan sa masasakit na parte ng buhay o yung mga sitwasyon na hindi natin maintindihan para hubugin tayo. Paalalahanan tayo sa mga karakter o pag-uugali na hindi nakakalugod sa Panginoon. Dahil yung mga bagay po nito ang magpapabigat at magpapahirap sa ating mga buhay. Kaya kailangan matanggal natin to upang mas lalo tayo, katulad ng halaman, tumibay, lumago at magbunga sa buhay na to. Kaya po kung may mga dinadaanan man tayo mga sitwasyon sa buhay na ito, walang ibang nais ang Diyos, kundi lalo tayong magtiwala sa Kanya upang tumatag ang ating pananampalataya na kailanman di niya tayo ipapahamak. So una po, maging matatag ang ating pananampalataya. Ikalawa, sa verse 4 naman po, ang sabi doon, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So yung pangalawang layunin ng Diyos ay upang maging ganap tayo at walang pagkukulang. Maging ganap at walang pagkukulang. Kaya po dito, sa verse na to makikita natin, bakit pa natin kailangan magpakatatag? Nais po ng Diyos na magpatuloy tayo hanggang wakas. Walang ibang may nais na tumigil tayo sa paglilingkod, sa mga ginagawa natin para kay Lord, kundi yung dyablo. Kaya, sino po ang papakinggan natin sa buhay na to? So, lagi nating alalahanin na walang ulan na hindi tumigil. Walang bagyo na nanatili sa isang lugar. Lahat ng ating mga dinadaanan ay may panahon ng pagtigil. Pero minsan po, tayo yung nagseset kung gaano ito magtatagal sa ating mga buhay. Katulad po ng panahon ng mga Israelita nung sila ay umalis sa Ehipto, napuno sila ng pagreklamo, na wala ng pagtitiwala sa Diyos, kaya umabot sila ng 40 years paikot-ikot bago marating ang lupang pangako. At marami sa kanila hindi na nakarating sa lupang pangako na ibinigay ng Diyos. So mahalaga po na magpatuloy tayo. Matutunan natin yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos para dalhin tayo sa pagiging ganap o maturity na tinatawag ng ating mga pananampalataya sa Panginoon. Katulad po sa pag-aaral, para makagraduate o makalipat ka ng next grade, kailangan tapusin natin, magpatuloy tayo at hindi tayo titigil. Kasi kung lagi pag nagka-problema ang attitude natin ay aayaw agad, hanggang kailan tayo mananatili sa grade 1? Sabi nga, at ang mga nagpapakatatag hanggang wakas ang makakaranas ng walang pagkukulang sa buhay nila. Ano po ibig sabihin ng walang pagkukulang sa buhay nila? Hindi ibig sabihin wala ka ng kakailanganing material na bagay sa buhay. Kundi wala ka ng iba pang hahanapin pa sa buhay mo, kundi si Lord. Wala kang ibang kakontentuhan, wala kang ibang kapayapaan, walang ibang pumupuno ng buhay mo kundi si Lord. Sabi nga ng salita ng Diyos, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya mauunawaan natin
yung pangatlong layunin ng Diyos kapag naranasan natin yung una at pangalawa. Ano yung sabi ng una? Magiging matatag ang ating pananampalataya. At ikalawa, magiging ganap at walang pagkukulang. Kaya po pagbalik natin sa main verse natin, mauunawaan natin, ito pala yung pangatlong layunin ng Diyos. At dito lamang natin ito mauunawaan. Sabi po, muli sa Santiago 1 verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang pangatlong layunin po ay magkakaroon tayo ng kagalakan kahit sa anumang sitwasyon. Diba? Sa pangatlong layunin na to, mararanasan natin yung kakaibang kagalakan na nagmumula lamang sa Diyos. Na kahit na dumaan ka sa iba't ibang klase ng pagsubok, may kapayapaan ka, may kumpiyansa ka, may kapanatagan ka. Bakit? Dahil alam mo na kasama natin ang Diyos. Amen? So may problema man o wala, may sitwasyon man o wala, nagagalak ang puso mo dahil hindi ito nakabase sa mga nangyayari sa paligid, kundi ito ay humuhugot doon sa source ng kanyang kagalakan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga po ang sabi ng Biblia din, we live by faith and not by sight. Kaya, masarap maging Kristiyano dahil may kasama tayo sa tuwina. Ano man yung harapin natin, alam natin, sabi nga ng Metrobank, you're in good hands. O, we're in good hands. Kaya, recap po natin ang mga pinag-aralan natin patungkol sa layunin ng Diyos sa mga pagsubok na nararanasan natin. So mula po sa pagdaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, ito ay magbubunga, una, magiging matatag ang ating pananampalataya na magpapaganap sa atin at walang pagkukulang. At mararanasan natin ang kagalakang nagmumula sa Diyos sa anumang sitwasyon. Di ba ang sarap nun na kahit anumang daanan mo, okay ang puso mo, hindi ka bagabag. So bilang conclusion po, sa layunin ng Diyos, pagdating sa mga dinaranas nating pagsubok, ito po ang sabi sa Santiago 1 verse 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sa mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon, walang relasyon, pag sinabing pagsubok, problema, negatibo agad ang kailang maiisip. Negatibo agad ang darating sa kanila, puro kahirapan. Pero sa mga anak ng Diyos, na nanatiling tapat sa Panginoon, ay mararanasan ng buhay pinagpala. Di ba sabi po dito, unang word pa lang sa verse 12, pinagpala. Diba? Mga pagsubok man yan, pero kapag nalampasan natin yan, mararanasan natin ang gantimpalang inilaan ng Diyos sa mga patuloy na umiibig sa Kanya. Kaya po, advance congratulations kapatid, dahil alam natin na inilaan ng Diyos na magtagumpay tayo sa mga pagsubok na daraanan natin at gusto ng Lord na may matutunan tayo, lumago tayo at gusto rin niya na ang buhay natin ay maging masagana sa pamamagitan ng pagkakatuto, pagkakalalim at buong pusong pagtitiwala natin sa Panginoon. So sana po may natutunan tayo sa sandaling ito at bago po ako magtapos, may iwan po akong ilang katanungan sa bawat isa kung paano ba natin haharapin ang mga pagsubok natin sa buhay. Una, nagaganap ba ang layunin ng Diyos sa mga dinadaanan mong sitwasyon ngayon sa buhay mo? Ikalawa, paano mo ngayon haharapin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay mo? Ano ang pananaw mo dito? At pangatlo, mananatili ka bang tapat sa kabila ng mga pagsubok at magpapatuloy o titigil ka at susuko sa labang kinakaharap mo? Nawa po, gabayan tayo ng Panginoon sa paglakad sa mga plano niya sa ating buhay at papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay na laging nag-iingat at gumagabay sa atin. Maraming salamat po at sa Diyos ang papuri.